Tulad niyo po na kayo po ay pumarito sa lupa upang ang liwanag mula sa langit ay makarating sa amin. At ito'y gusto ninyo na aming itaas ang liwanag na ito para makita ng buong mundo. Marami pong salamat sa ilaw na ito na dumating po sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming i-sustain, patuloy niyo po kaming i-preserve na ang ilaw na ito ay huwag magpakailan pa man mawawala, huwag magpakailan pa man mamamatay, kundi lagi po itong nagniningas, lagi po itong nagninining, lagi po ito lumiliwanag. At palakasin niyo po ang liwanag na makarating ito as far as to many places. Lord Jesus, you are the light, you are our source, you are our power, you are our righteousness, you are our holiness. Kayo ang lahat sa buhay sa sanglibutang ito. And let thy glory, O Lord of God, shine upon all men. Marami pong salamat. Surround us with your angels. Cover us with your precious blood so that no evil can harm us nor can disturb us. Bless your message, O God, into the hearts of your people and to everyone that could hear your words. Kayo po nagsabi naman hingin niyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Isaiah chapter 66, verse 2. Praise the Lord. For all those things has mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to the man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Praise the Lord. Ito po ay isang pambihirang mensahe mula sa ating buhay na Diyos, na kung saan, kung ating babasahin sa Tagalog, sinasabi po dito, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nalikha ng aking kamay at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon, ngunit ang taong ito ay titingnan ko sa makatuwid bagay siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Imagine that. Sa daming nilalang ng Diyos, sa langit at dito sa lupa, at lahat ay nagawa at nangyari na. Pero merong isa na kapansin-pansin para sa kanya. Merong isa para bagang masaya siya na tingnan ito. Napiplease ang Diyos na makita niya ito. Ano yun? Sa sobrang raming beautiful things, sa sobrang raming wonderful things na ginawa ng ating Panginoong Diyos, but there is one that will amaze Him, there is one that will please Him very much, there is one that could make Him happy. Yung makapagpasaya sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo kung ano ito? Tao. Ano yung tao na yan? Na merong bagbag na puso, merong kapakumbabaan at nanginginig sa kanyang salita. Praise the Lord! Now, pagsikapan natin na tayo ay ganito ang magiging makita sa Diyos sa buhay natin, para sa ganon tayo naman din ay makapagbigay kalugod-lugod, makapagbigay kaluwalhatian, makapagbigay kasayahan, makapagbigay kahit paman sa Kanya ng kaligayahan. See? Imagine that. For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord, but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. You see, di pala natin ma-attract ang Diyos by giving such sacrifices of offering of anything
such animals, such money, such gold, such silver, or whatever. Merong tinitingnan ang Diyos in the inner part of our being, yung mapakumbaba, yung mapagsisisi, yung nanginginig sa kanyang salita. Yun ang kanyang gusto tingnan na makita dito sa sanglibutang ito. The question is, are you one of those? Kayo ba? Tayo ba? Ako ba? Ikaw ba? Ay isa sa ganong uri na karakter na hinahanap-hanap ng Diyos. Hindi niya hinahanap yung mga kinagigiliwan ng mga tao kung ano-anong mga tinitingnan sa sanglibutang ito. Hindi siya doon na-attract. Mas na-attract siya sa taong mapagpakumbaba, mapagsisisi at nanginginig sa kanyang salita. Bakit kaya? Ito ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Bakit hinahanap niya ito? Bakit gusto niya ito makita sa buhay natin? Sapagkat alam niya na ito lang ang makapasok sa kanyang kaharian. Praise the Lord! Kung babasahin natin ang Bible, wala namang ibang desire ang ating Panginoong Diyos. God is not willing that any of us shall perish, but all should come to repentance in order to be saved. Yun lang gusto ng ating Panginoong Diyos na maligtas tayong lahat. Paano ba tayo maligtas? Kinakailangan meron kang humbleness. Kinakailangan meron kang pusong mapagsisisi, contrite heart. Kinakailangan marunong kang manginig sa kanyang banal na salita. Yan ang hanap ng Diyos sa buong sanglibutang ito. Hindi na niya mapapansin anumang mga nilalang niya sa sanglibutang ito na kinukonsider ng maraming mga tao, beautiful things, amazing things, wonderful things. Hindi na niya yan napapansin. Mas napapansin pa niya yung taong may humbleness, nanginginig sa kanya, salita at mayroong mapagsisising puso. Yan lang yung makapasok. Yan yung maging makasama niya sa kanyang kaharian. Basahin natin. Isaiah 57:15. Praise the Lord. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Yes, pinakita dito kung sino ang maging kasama niya sa most holy place, most high, where God dwelleth. This is in the heavens. This is in His kingdom. Sino ang makasama niya? Yun, sinabi dito, for thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. See, gaano man tayo kasama, gaano man tayo makasalanan, gaano man tayo lumakad sa kadiliman sa sanglibutang ito, if you have the contrite and humble spirit, you will be revived. You know what word revive? From being dead to life. No? Patay ka na, mabubuhay ka pa. Yan yung revive. Spiritually, you are dead because of sin, but meron kang humble spirit, meron kang contrite heart, papatawarin ka, bubuhayin ka ng Diyos, hindi ka na papatawan kahit naman ang inyong ikakamatay sa iyong kaluluwa, bubuhayin ka, dadalhin ka ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Yan. At meron pang connecting na sinabi niya, hindi lang contrite, hindi lang poor or humble, isa lang yan sila. Humble and contrite spirit, pero meron diyang connecting in order to sustain you, in order to preserve you, in order the sanctification sa buhay mo na ginawa niya, nakapatawaran kalinisan, shall be preserved. Yung trembling at my word, yun ang hinahanap ng Diyos. Praise the Lord! Yun ang gusto ng ating buhay na Diyos na makita niya sa sanglibutang ito. Sino yung mapapalaya from captivity of Satan? Sino yung mabibigyan niya ng healing from
broken heart. Sino yung mabibigyan niya kahit paman ng kanyang banal na salita? Basahin natin. Isaiah 61 verse 1. Praise the Lord. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. You see? Saan niya ibibigay ang freedom? Saan niya ibibigay ang liberty? Doon sa mga meek. Doon sa mga broken-hearted. Meek, that is synonym of being humble, simple, poor. Broken-hearted, this is, we may call it contrite. Pag sinabing broken-hearted, bagbag na puso. Pag sinabing bagbag na puso, mapagsisising puso. Pag sinabing broken-hearted, you are contrite. Yung bang mapagsisisi ka, no? sa buhay mo, sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Sila yung mabigyan ng freedom from captivity. Sila yung mabigyan ng liberty, no? From being in prison. Kaya, yan ang hinahanap. Pag wala yan sa atin, wala. Kung proud tayo, wala. Kung hindi tayo nanginginig sa salita ng Diyos, hindi tayo sumusunod, hindi tayo tumatalima, hindi tayo, pag sinabing nanginginig, you have 100% submission to obedience. Yung bang pag-submit mo sa kanyang salita at sumusunod ka. Ibig sabihin yan, you have a holy fear. Yung meron kang banal na takot dyan sa ating Panginoong Diyos. Yan. Trembling at my word. Kaya sa buhay natin, wag na wag mangyari na ang kanyang banal na salita ay ating ilagay sa hulihan. Wag nating gawin na ang kanyang banal na salita ay higit pa ang tao, higit pa ang mga sinuman kaysa kanyang salita. Kailangan ang salita ng Diyos, yun ang pinaka superior. Doon tayo makinig, doon tayo maniwala, doon tayo magpasakop, doon tayo magpakumbaba, doon tayo magpatirapa, doon tayo mag-worship because Word is God Himself. Praise the Lord! And who is that God? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. That is our Lord Jesus Christ. Praise the Lord! Siya yan. Kaya, hinahanap yan ng ating Panginoong Diyos. Pag hindi ka nanginginig sa salita ng Diyos, you disrespect God. Pag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, kaya hate ng Diyos yung mga taong pala-question. Totoo kaya, may God? Totoo kaya yung nakalagay sa Bible na binahan ng Diyos ang buong sanglibutan? You doubtful person. That is sin against God. Yung bang alinlangan ka, doubtful ka, ayaw ng Diyos yun. Believe every word that is written in the Holy Scripture. Praise the Lord! Huwag kang mag-alinlangan. You have to tremble at His word. Kailangan manginig tayo sa salita. Pag sinabing tremble at His word, you must believe every word that is being written in the Holy Scripture. Tingnan mo. Ang Bible is God Himself. You know why? Nasunog ang bahay ni Sister Lilia sa Samal. Lahat ng bahay doon, kasama ang bahay niya, turned into ash. Naabuyan. Yung kanyang Bible na iwan doon, kasama na sunog lahat. Pati ang Bible, yung pinatungan ng kanyang Bible, sunog. Pero, anong nangyari? Pag retrieve nila ang Bible na pinatong sa mesa, excuse me, wala na sa mesa. Nasunog yung mesa eh. So the Bible lowered to the ground. But, how come
even a single edge, even a single page. Wala man lang nangitim. Wala man lang nangamoy. Wala man lang. Wala! Hindi. As what God did to Shadrach, Meshach, and Abednego, the same ginawa niya in order to prove that the Word of God is God Himself. Praise the Lord! Oh. So anong nakasulat dyan? Huwag kang mag-question. Pag mag-question ka, totoo pa. Totoo kaya? What are you trying to find out? Are you trying to find out signs? God will not give you signs. Hindi ka bibigyan ng signs ng ating Panginoong Diyos. Because in the first place, these creatures are already proof that God is real. So ano yung mga nakasulat dito sa banal na salita ng Diyos? Paniwalaan mo yan. Kaya tingnan mo yung Bible, all the New Testament, they always bind. They always agree. They always fits. No? Nag-fit sila sa isa't isa. Because there is only one God. He is in the Old Testament. He is in the New Testament. Kaya sabi ni Lord Jesus, before Abraham was I am. Wala pa si Abraham, nandyan na si Kristo. Nandyan na siya, existing na siya. E nung nangyari sa Old Testament, He just took the form of a servant. He just took of a form of a human being. But yet He already existed from the beginning because He is the beginning. Praise the Lord! Kaya ganun. Tingnan mo yung sinong sumama doon sa kay Shadrach, Meshach, Abednego. Basahin niyo yung Book of Daniel. Sino yung ikaapat doon? Sino yun? Anong nakalagay doon? Son of Man. Siya yun. Si Lord Jesus Christ yun. Sabihin mo, kung siya yung Ama, nung nandito siya sa sanglibutan ito, sino ang Ama? Sinong Diyos sa langit? Kahit nandito siya, siya pa rin nandoon. Praise the Lord. He is more powerful. That is beyond our explanation. That's why his knowledge is infinite. His understanding is infinite. Walang hanggan, di mo yan Kaya nga sinabi yan Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and of the knowledge of God. How unsearchable are His ways and His judgments past finding out. Hindi mo kayang liripin. Kaya, salamat tayo. Tinuturuan tayo ngayon sa Kanyang banal na salita. Saan na-attract ang Diyos sa lahat ng Kanyang nilalang, including us. Kasama man tayo nilalang ng Diyos. Ang Kanyang nakaka-attract sa Kanya yung tao na merong humbleness. Yung taong merong mapagsisising puso. Pagkatapos, yung taong nagte-tremble at His Word, yung nanginginig sa Kanyang banal na salita. Pag sinabi nanginginig ka sa banal na salita ng Diyos, you believe every word which He spoken, which He sinulat by His prophets. Kanya lahat yan. Kaya, therefore, paniwalaan natin lahat. No questioning. Kasi kung pala-question tayo, that very moment as you are questioning the Word of God, that's the time you are being found in unbelief. And remember, unbelief is a sin. Ang pag-alinlangan yan ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi diyan, without faith it is impossible to please Him. For him that cometh to God must believe. Kailangan tayo maniwala ng buong puso. Kaya sa buhay natin, anumang gawin ng tao sa buhay natin, huwag lang malapastanganan ang kanyang banal na salita. Tingnan mo si Daniel. Nung nagpipray siya sa Panginoon, because that is the duty and obligation of
His people here on earth to call upon the name of His Creator. Pray siya ng pray. Pray siya ng pray. Bakit siya nag-pray ng pray? Because God is revealing. Tingnan mo yung book of Daniel. There are so much revelation which God transmitted to Daniel because he was a man of prayer. Ngayon, in-exchange ba niya yung communication niya sa Diyos sa anumang mga banta sa buhay niya? Hindi siya natakot. Kaya nung sabi ng mga, siya man ang first president, yung second tsaka third president, nagkaisa. Let us accuse Daniel. Let us find fault so that we might accuse him to be punished with death penalty. Wala man silang nakitang fault. Ang nakita na lang nila yung pagiging prayerful niya. So, ginawa nila ng batas. O King, sino man tao dito sa iyong kaharian, except you, na makita na mag-pray within 30 days, shall be cast alive in the lion's den. Pinirma ng hari. Wala siya magawa. Yung kanang batas na ginawa niya, Medes and Persia, that is already cannot be altered. Hindi na mababago yan. So, anong nangyari? So, nakita nila si Daniel, hindi natakot. Binuksan niya yung bintana. Pray siya sa Panginoon. Pray sa Panginoon. Tingnan mo, how Daniel trembled at his word. Praise the Lord! Gaano si Daniel nanginig sa kanyang salita. O, tingnan mo anong nangyari when he was thrown to the lion's den. Tapos yung mga lion, pinagutom talaga yan. Stop feeding the lions. Let them feel hungry because we got somebody to be thrown. Pinagutom talaga. Pero anong nangyari? God sent an angel to shut the mouth of lions. Nung pumunta na yung hari na kaibigan niya, sabi ng hari, Daniel, are you still alive? Sabi naman ni Daniel, yes, O King. My God sent His angel to save me from the mouth of lions. Oh, Daniel, Daniel. Napaiyak talaga yung hari. Bilisan niyo, kunin si Daniel doon. Siyempre, alam mo naman, hindi ka naman pwede magpunta doon, papatayin ka ng lion. Nilagyan siya ng lubid. Doon siya. Hinila. Sa galit ng hari, yung nag-accuse sa kanya, yung nagpagawa ng batas na gustong ipirmahan ng hari, naggalit yung hari. Ikaw second president, ikaw third president, kasama yung pamilya nila, kasama yung mga anak nila, asawa nila, itapon sila lahat dyan. Sila ngayon ang ipakain dyan. Alam mo, the Bible says, hindi pa nakarating yung katawan nila sa ground. Wala na. Ano na talaga, sobrang gutom talaga na lion eh. You see? Kaya, therefore, sa buhay natin, kahit pa i-persecute tayo ng mga tao sa mundong ito without cause, let us tremble at the word of God. Praise the Lord! Basahin natin yan. Psalms 119, verse 161. Praise the Lord. Princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. Yes. No? Ang mga malalaking tao, inuusig-usig nila ako. Walang kadahilanan. I did not rob anything from them. I did not rob. Hindi ko ninako yung asawa nila. Hindi ko sinamantala yung mga anak nilang babae. Hindi ako nagnakaw na anumang mga valuable things sa kanila. And yet, they accuse me without cause. Pero, para sa kanya, I stand in awe of your word. Mas mahalaga pa rin sa akin ang inyong salita na aking katakutan. Tremble. I tremble at thy word. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hindi kay
Pag sabi ng mga tao, "Oy, ba't di ka na nag-short pants? Ang ganda-ganda pa naman ng legs mo." Tapos pakita mo naman din nag-short ka. Huwag ka matakot sa tao. No way. I'm living for Jesus. I'm no longer living for earthly world, earthly pleasure, earthly things. I do not belong to that anymore. I belong to Jesus. I should be holy for the Lord. Holiness unto the Lord. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kahit pakukutsain ka dyan, ipipersecute ka nila, hindi ka naman nagagalaw-galaw sa kanila, huwag kang matakot. Panindigan mo pa rin yung banal na salita ng Diyos. Praise the Lord. Tulad yung pagbisita ko doon sa Manila. Bumisita ako sa uncle ko na first cousin ng tatay ko, si Tito Danilo Reyes. Pagbisita ko doon sa Pasita Complex, doon yung bahay niya. Ay alaay pamangkin, ay mabuti po marinig ka, ay Batanggin niya eh. Ay ala, halina, tayo'y manood ng sine. Sabi ko, Tito, sorry po, bawal sa akin yung sine. Ay ala, ay bakit ga? Ay alam mo Tito, wala tayong matutunan dyan, puro kabastusan, puro mga kamunduhan yan Tito eh. Ay ganun ga. Ay uminom na lang tayo ng beer. Ay nako Tito, bawal din yan sa akin. Dati malakas ako dyan, ngayon hindi na po. Ay ala, ay ano gayang napasukan mo? Ay baka pati kape ay bawal na rin. Di naman walang kalam-alam. My people are destroyed for lack of knowledge. Ye do err, not knowing the scriptures, neither the power of God. Kaya yan ang mahirap. Pag hindi tayo nagtitremble sa kanyang word, we shall become like a fool. Para tayong mga mangmang na walang kaalam-alam. The Bible says, walk circumspectly, knowing what is the will of God. Lumakad kayong matalino. Alamin ninyo ano ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Yun ang hinahanap ng Diyos dito sa mundong ito. You tremble at His word. Nanginginig ka talaga dyan sa kanyang salita. At maliban dyan, how do you consider the word of God in your life? Ano bang konsiderasyon mo sa buhay mo sa salita ng Diyos? You count this as just an ordinary book, as other books, or you just count it as a history, a story of those people who were before na nakasulat dito. Sino yan sila? Ano ba talaga ang turing mo sa Bible? Basahin natin. Paano niya tinuring yung Bible sa kanya? Psalms 119 verse 162. Praise the Lord. I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. Yan. I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. Para kang nakakita ng Yamashita treasure. Higit pa. Yung word of God, higit pa. Nakakita ka ng great treasure or Yamashita treasure. Higit pa. Bakit? It will last forever and ever. It will bring you to the kingdom of God with all the blessings of God. No more death, no more tears, no more getting old. Wala na, hindi ka natatanda. Lahat ng mga inaayawan ng mga tao sa sanglibutang ito, nandoon na. Package na. Nandyan. Ayaw mong maging pobre, ay nandoon, mayaman ka doon. Praise the Lord! Wala man siguro tao sa sanglibutang ito na walang ambisyon na yayaman. Because for your own benefit. Bibigyan ng Diyos yan sa buhay mo. Kaya yung Word of God, yan yung magiging daan na ikaw ay makarating sa karera ng Diyos. That's why count it as great spoil. And you have to rejoice. Hindi lang you rejoice because you got one Bible, you have bought it from somewhere.
And you are rejoicing because you got one Bible. You are rejoicing because you are handling the Bible. No, that is just too literal. You rejoice because you keep it. You rejoice because God giving you the commandments and you are doing it. Yung bang masaya ka dahil ang utos ng Diyos, ginagawa mo. Yung utos ng Diyos, sinusunod mo. Alam mo, masaya ang Diyos sa ginagawa mo. The whole duty of man is to fear God and to keep His commandments. Yun ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Kaso minsan maliit masyadong tingin mo sa Bible, sa Word of God. Malaki yung tingin mo sa utos ng manager mo, utos ng presidente, utos ng gobernador, utos ng sino pa yung mga mas malaki sila. Doon ka di ko na masyado yung bang nagbabow down ka doon. Wag. Dito tayo. Sa totoo. Who is worthy to be bowed down? Who is worthy to be worshipped? Who is worthy to be exalted? Who is worthy to be believed? Siya. Ito yung Diyos. Ito yung Word of God. Ngayon, anything that is against the truth or against the Word of God, against the Bible, that is lie. Sinungalingan yan. Tingnan mo si Satanas, kung magsalita, walang katotohanan, puro sinungaling. Bakit? It always go against the Word of God. It always go against to the commandments of God. It is always go against to the will of God. Puro sinungaling yan. Kaya, therefore, we cannot determine whether that is lie or true if we do not have the Word of God. Para bang, if you don't have the genuine, you cannot detect what is fake. Kaya ang genuine ang Word of God. Diyan mo malalaman who is fake or which is the lie. Kung sino yung sinungaling. Kaya pag meron kang Word of God, you can easily detect kasinungalingan ni Satanas. Basahin natin yan. Anong sinabi niya dyan? 163. Sige po. Psalm Praise the Lord. 119. I hate and abhor lying, but thy law do I love. Yan. Tingnan mo. I hate and abhor lying, but thy law do I love. Hindi kayo nag-love ka sa kanyang law, and at the same time, you cleave and cling to the lie. Paborito mo rin yung mga kasinungalingan ni Satanas. Kaya you want to know the whole truth, that you will never be deceived. Dito ka sa batas, dito ka sa statutes, dito ka sa Word of God. He will not tell you a lie or false things. Those who are against to the Word of God, they are lies. Sila yung mga sinungaling. Kaya, how many times do you praise God? Ilang beses ka bang nagpupuri sa Panginoon? How many times? Bakit? What is the reason for praising Him? Basahin natin. 164. Sige po. Praise the Lord. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgments. Yan. 7 times a day do I praise thee because of your righteous judgments. Saan ba nakasulat yung judgments, yung mga kahatulan ng Diyos? Dito sa Bible. God judged Adam and Eve because they disobeyed His commandments. God judged the people in the days of Noah because they refused to believe the word of God through the mouth of Noah. God saved Noah and his family because they obeyed the word of God. Yun yung judgments ng Diyos, righteous judgments ng Diyos. Yung matuwid na mga kahatulan ng Diyos. Wala kang makikitang mali. Kaya, we have to praise God. Praise the Lord. We have to praise God. Thank you, Jesus.
Marami pong salamat, Panginoon. Alam niyo po, pag ikaw ay sumusunod lang sa utos ng Diyos, yung wala ka ng reservation para sa ikalulong ng laman mo, na matakot ka pa sa tao, ayaw mong masawayan ng mga tao, sabihin na old-fashioned ka, ano ka na, lusyang ka na, yung bang ganun ba, ayaw mong masabihan ng ganun, kaya tuloy, piniplease mo yung tao, wag. Ayan sila. Because they do not see what we see. They do not understand what we understand. Iba ang meron yung nandito na tayo sa katotohanan. Iba yung nakikita natin kaysa nakikita nila. At yung nakikita nila na gusto nilang ipapakita, yun yung gusto ni Satanas na gawin nila. Yung nakikita natin sa Word of God na gusto nating ipakita sa Diyos, yun yung gusto ng Diyos makita sa buhay natin. Ngayon, saan mo ngayon igagawad yung the best mo? Sa Diyos o sa tao? If you please men, you can never be a servant of God. Praise the Lord. So i-please natin yung Diyos. Kaya, pag ikaw ay talagang sumusunod sa Kanyang, umiibig ka talaga sa Kanyang batas, walang maka-offend sa iyo. Basahin yan. Verse 165. Praise the Lord. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Yes, nothing shall offend them. Ibig sabihin niyan, hindi ka ma-offend. Kahit anong saway nila, kahit anong kukutsain ka nila, i-persecute ka nila, lahat ng mga pag-alipusta, lahat ng mga ano-ano dyan sa buhay mo, hindi ka ma-offend. You will not be offended. You will be still praising God. You will be still serving God. You will be still doing what is right and good in the eyes of God. Hindi ka ma-offend talaga. Hindi mo na-offend ba si Shadrach, Meshach, Abednego? Nung paparusahan na sila, na-offend ba yung mga disciples, yung mga children of God? Kahit kulungin sila, hindi sila na-offend. Kahit babatuhin sila, hindi sila na-offend. Kaya ganun po sa buhay natin. If you really love the law or the commandments of God, you have peace. Peace that passeth all understanding. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Yun, perfect peace ang ibibigay ng Diyos sa atin pag siya ang ating inaasahan sa buhay natin. Praise the Lord! Asahan mo yung kanyang kaligtasan na pangako niya sa iyo. Ibig sabihin niya, do His commandments and hope for His salvation, because He will never turn you down. Hindi kanya ipapahamak. Hindi ka talaga bibiguin ng Diyos. Basahin natin yan. 166. Praise the Lord. Lord, I have hoped for thy salvation and done thy commandments. Yes. When can you hope? When can you have hope? Kailan ka magkakaroon ng pag-asa sa kanyang kaligtasan? If you have done His commandment, you will receive the promise of God, salvation, after you have done His will. Praise the Lord. And it is His will to keep His commandments. Ngayon, daming mga palakad si Satanas ngayon sa sanglibutang ito na hindi na raw kailangan ang tao mag-keep ng commandments. Dahil binayaran na lahat ni Lord Jesus Christ. Pag tinanggap mo na si Jesus, you are saved and always saved. Who told you? That is deception? Yes. Hindi yan pwede. You want to hope for His salvation? Keep His commandments. Look at Adam and Eve. They failed for their salvation because they did not keep His commandments. Look at Noah. They obtained the salvation of God because they kept His commandments. Praise the Lord. So ganun. Ganun sa buhay. You want to have real hope for His salvation? I have done thy commandments. In other words,
There are many trials and temptations happen in your life, and yet you have done His commandments. You did not transgress His commandments. Praise the Lord. Hindi mo tinansgress yung kanyang mga commandments. Kaya sa buhay natin, ibahin natin yung damdamin natin sa salita ng Diyos. Huwag nating patikim-tikim lang. Huwag yung partial lang. Huwag yung bang meron pang mas nakakahigit sa ating pag-ibig kaysa salita ng Diyos o sa Word of God. Dapat pag inibig natin yung Word of God, wala na makahigit. Siya na yung pinaka. We have to love it exceedingly. Pag sinabing exceedingly, wala nang bagay na makakalampas sa ating pag-ibig sa salita ng Diyos or sa kanyang kautusan. Praise the Lord! No, basahin natin yan. 167. Praise the Lord. My soul hath kept thy testimonies, and I love them exceedingly. Yes. Love them exceedingly. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Pag ginawa mo yan, sa lahat ng nilalang sa mundo, ikaw ang pinaka nagniningning. Ikaw yung kapansin-pansin. Sa lahat ng nilalang ng Diyos dito na mababango, ikaw ang pinaka mabango. Sa lahat ng nilalang ng Diyos dito na pugi, ikaw ang pinaka-pugi. Sa lahat ng nilalang ng Diyos dito na valuable, ikaw ang most valuable. Di ba yan yung sinabi dyan? I have made all things, and they have been created. But to this man will I look, poor and contrite spirit, and tremble at my word. Praise the Lord! Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, hindi natin madadaya ang Diyos. No? Hindi natin pwedeng magpakunwari at magpakitang tao tayo. That is not acceptable. The hope of the hypocrite shall fail. Kunyari, ako, magpapakita lang ako ng katuwiran sa inyo. Pero pag nagbibiyahe ako ng mag-iisa, hindi ko kasama si Mrs., nagsa-sideline ako ng mga karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Pagdating ko dito, I will not tell you what are those I have done wickedly in the eyes of God. So I become a hypocrite because I am not showing to you the real thing in my life. I am keeping some secrets in my life. So I am a hypocrite. The Bible says, the hope of the hypocrites shall fail. O di makasama ka doon na pagdating na sa harapan mo sa Diyos. Lord, I've been serving you for a quite long time. Maybe nearly 50 years I've been serving you. Lord, I cast out demons in thy name and they were cast out. Lord, I healed many sicknesses in your name. I baptized many souls in your name. Tapos hypocrite ka pala. Sabihin ng Panginoong Diyos, I do not know you. You workers of iniquity, depart from me. So your hope failed because you are a hypocrite. You see? So we have to consider that all our works, all our actions are in His presence. Walang natatago. Dilim o liwanag, pareho yan liwanag. Secret or hayagan, pareho yan hayag sa Kanya. Praise the Lord. So you cannot become a hypocrite. Hindi ka pwede mag-hypocrite sa harapan ng Diyos. Last verse, pakibasa. 168. Praise the Lord. I have kept thy precepts and thy testimonies, for all my ways are before thee. Praise the Lord. Yan. Ibig sabihin niya, nag-ingat ako. Ginampanan ko. Ginawa ko ang iyong mga lagda. Lahat ng iyong mga patutuo. Sapagkat lahat ng aking mga ways. Ano yung ways? Actions. Words. Thoughts. Everything. What you have done, that is your ways, are before thee. Nandyan yan lahat sa iyo. Di ba nagbigay na tayo dito ng Word of God na all things are put into record. Lahat
sa buhay natin nilagayan sa libro. Merong book of remembrance or book of records. If you want your name is written in the book of life, then your record must be clean. Praise the Lord. Ito lang. Ito lang yung makapaglinis sa atin. Shall a young man can cleanse his way? Yea, by taking heed thereunto, according unto your word. Kahit gaano ka pa kasama sa sanglibutang ito, pag nagsisi ka, yung contrite heart, pag naghumble ka, yung poor spirit, tapos you tremble at His word, kahit gaano ka pa loko sa sanglibutang ito, kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya kang lilinisin ng Diyos. Shall a young man can cleanse his way? Yea, by taking heed thereunto, according unto your word. So, ganun ka halaga sa harapan ng Diyos, yung nanginginig tayo sa kanyang banal na salita. Whether there is or none looking at you, you are doing what is right and good in the eyes of God because you tremble at His word. Yan ang attractive masyado yan sa harapan ng Diyos. Kaya gawin natin yan para mapasaya naman natin yung ating Diyos sa langit na walang iba ang ating Panginoong Hesus Kristo. May iba na sasabi, tao lang daw yan si Kristo. Iba yung tao. Iba yung nagpakatawang tao. Hindi siya tao, nagpakatawang tao for a purpose. Praise the Lord. Oo, kaya sa buhay natin, we must be thankful because He never hide His secrets dito sa buhay natin. Kinagalit yung mga tao sa Kanya. Pag sabi niya, before Abraham was I am. Galit ng mga tao. Ano ka? Wala ka pang 50 anyos? Sinasabi mo, bago si Abraham, nandiyan ka na, binato nila si Lord Jesus. Bakit? Kahit nandito si Jesus sa flesh, nandoon pa rin siya sa langit. That is beyond explanation. How God can perform. Nandito siya sa lupa at the same time, nandoon din siya sa langit. Pwede ka niya mahatulan ang lahat instantly. Ibig sabihin niyan, God is everywhere. Praise the Lord. Yung tinatawag na omnipresent. Omniscient. So, knowing all things. God is everywhere. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. We believe Him and tremble at His word. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa gabing ito. Patuloy niyo po kaming binibigyan kahit paman ng guidance para hindi kami, Lord Jesus, maluloko sa kasanulingan ni Satanas sa sanglibutang ito. Lagi niyo po kaming tinuturuan to be God-fearing person, to be humble and to be a contrite heart or spirit, and to tremble at your word. Kaya, Lord Jesus, napakadakila niyo po, what peace, what joy to them who fear thy word. Kaya, pagpalain niyo po lahat ng inyong mga anak, pagkalooban niyo pa po ng kasigasigan, kainitin, na ang liwanag na ito ay huwag ibaba, huwag itago, huwag hayaang mamatay, kundi lagi itong gatungan ng inyong banal na salita. Huwag magkulang ang sino man sa inyong banal na salita. Ayon sa inyong salita ngayon sa mensahe, I count this more than a great spoil. Binilang ko ito higit pa kaysa dakilang agaw. Kaya marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat buhay ng inyong mga anak na we are living beyond in this world. Mabubuhay kami lampas pa sa sanglibutang. You have something for us, O Lord, which is amazing.
wonderful, eternal, beautiful. Kaya maraming salamat. Kaya pagpalain niyo po ang bawat pananampalataya, panindigan na huwag tumitik ang sinuman na narito sa sanglibutang ito. Kundi kayo po nagsabi, look not on the things which are seen, but look on the things which are not seen, because the things that are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. Kaya maraming salamat sa lagi niyo pong pag-uphold sa amin sa inyong counsel upang anumang meron kami dito sa mundong ito ay huwag namin silang titikan, huwag namin silang pansinin. Kayo ang aming pananalig, paglaga ka ng pananalig, pananampalataya, pag-asa para kami maging masunurin dyan sa inyo at tataglayin namin ang inyong mga pangako. Marami pong salamat. You dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth even forevermore. At itong mensaheng ito na makarating ito sa marami pang mga tao saan mang dako sa mundong ito. That they will be blessed, they will be revived, they will be strengthened by your Spirit. Marami pong salamat. Kayo po nagsabi naman hingin nyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless.